So, may tatanong sa akin, sabi niya kasi gusto niya sana mag-invest, mag-start mag-invest in crypto, specifically kay Bitcoin. And ako kasi I don't actively trade BTC. It's just that ang ginagawa ko lang sa kanya is spot trading na walang leverage. So, nag-aantay lang ako pag nagkakaroon siya ng mga pullbacks, nagkakaroon ng opportunity to buy. Most especially kapag bumabagsak siya, doon ako papasok. So ngayon, if you're planning to invest in crypto kay Bitcoin, talaga, for your long-term investment, then I highly encourage you na syempre ilagay nyo pa rin yung amount na you can afford to lose kasi innate pa rin talaga ang risk sa crypto. So kung maglalagay kayo ng investment nyo sa crypto, make sure na hindi yun lang yung investment nyo. You're just trying to diversify yung portfolio nyo from low risk to high risk. Make sure nyo na meron pa rin kayong mga investment sa mga low risk and at least mga 80% na sa low risk. Katulad ng parent time deposit, MP2 pag-ibig, rates, pwede rin stocks, pero mga blue chip companies, both US stocks and Philippine stocks, yan, lagay kayo dyan. Pwede nyo rin i-explore yung mga government securities and mga bonds. Pero halos kaparehas na rin naman ng interest ng mga bonds tsaka mutual funds yung mga ino-offer ng mga digital banks. So, pwede nyo rin explore yun. So, at least 80% dapat nandun. So, pwedeng 20% ilagay nyo yun sa crypto, sa Bitcoin. Ngayon, if we will be looking at Bitcoin, tingnan natin siya, yung technical aspect niya. So, since hindi ako masyado nagbabasa ng mga fundamentals ng crypto, pwede kayo mag-research, kayo na lang mag-research. Pero ngayon, share ko sa inyo yung sa technical aspect. So, ngayon, since long term ang gusto nyo tingnan, pupunta tayo sa higher time frame. Hindi tayo sa monthly time frame tayo tumingin. Yan, dito sa monthly time frame, kung titignan nyo yung trend dito, paakit pa rin talaga siya, yan, no? Pataas pa rin naman talaga siya. Coming from zero, di ba? Coming from zero, talaga umakyat siya. Ngayon, nagbubuo siya dito ng higher high, higher low, higher high. So, bumubuo siya ng series of higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Yan natin, Ayun, no? Higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. However, sa part na to, ito, this one, hindi na siya bumuo ng another higher high. So, itong pattern na to, hindi na to ni-respect. So, ang nangyari is bumuwa siya ng another trend dito, bumagsak siya, tuloy-tuloy. Kung papansin nyo, si BTC is pabagsak yun, diba? Pero sa pinaka-macro trend niya, kung sisilipin natin siya, higher high, higher low, higher high, higher low. However, para kasi masabi natin na healthy ang kanyang pullback, dapat somehow nire-respect niya yung sa Fibonacci retracement kasi dapat retracement lang ito. Kung this one is the higher high, ito buo mo sa higher high, dapat retracement lang yung gagawin niya papunta dito. So, pwede nyo gawin, lagay kayo ng Fibonacci dyan. Yan, lagay nyo yung Fibonacci sa pinaka-swing low, tapos sa swing high. Ito yung Fibonacci natin. Ito yung pinaka-swing high. Ito naman yung pinaka-swing low. Ayan. Swing high, swing low. So, ngayon, from swing high to swing low, ang ating golden zone is nandito. This one. 50.0 to 61.8. Ito yung pinaka-golden zone natin. Ngayon, si BTC is nasa crucial zone ngayon, which is itong golden zone. Kapag ito, nirespect itong golden zone na to, then tutuloy-tuloy na to paakyat. Kasi possible, itong pagbagsak na to, this one, itong pagbagsak na to is just a retracement. Meaning, nagpahinga lang yung market sa BTC kasi for the longest time, ayan pa siya ng paakyat. And besides, here sa ating stochastic, kung papansin nyo, ayan, nandito siya sa ating oversold zone. So, since as a oversold zone ngayon si BTC, may potential na ma-exhaust na lahat ng mga sellers and then eventually mag-pump up na siya. Umakyat na siya. Kasi again, nandito na siya sa ating golden zone, which is ang area, pinaka-crucial area for our retracement. And nandito na siya sa golden zone natin, which is itong, hindi golden, oversold zone natin dito sa ating stochastic. So, coach, best time pala na magmasok kayo sa BTC kasi malapit na siya umakyat after niya i-reject dun sa golden zone tsaka dun sa oversold zone, pwede na itong umakyat ng tuloy-tuloy. So, best time na talaga na magpasok sa BTC. I could say yes and also not yet. Kasi, bakit not yet? Kailangan nyo muna mag-antay ng confirmation. Kasi as you can see dito, papansin nyo, itong mga yellow na yan, these are bearish candlesticks. So, ibig sabihin, ang in control pa rin talaga ay yung mga sellers. And kung papansin nyo rin dito, yes, dito siya sa oversold zone. However, kung papansin mo, itong ating line, dapat mag-intersect tong dotted line na to, tsaka tong solid line na to, ng paakyat doon. So, dapat mag-form to ng paliko papaakyat doon. Doon natin mako-consider na pwede na tayo mag-buy. Kailangan itong lumiko punta doon and magkaroon ng mga bullish candlestick dito sa ating golden zone na makita talaga natin na yung mga buyers are already stepping in. Pag nakita na tayo ng mga bullish confirmation dito na nag-step in na yung mga buyers and ito, nag-form na to paakyat, then doon na natin pwede i-consider na mag-buy kay BTC.
Regardless man yan kung trade ka ng futures or spot, kailangan nyo i-consider lagi yung mga confirmation muna. And syempre, pinaka-questionable dyan, ay bakit hindi pa kayo naglalagay or wala pa yung mga buyers, hindi pa sila nag-step in, nasa golden zone na siya, oversold na din siya. Guys, we have to also consider yung fundamental aspect ngayon since as you all know, syempre may gera, may mga problema tayo sa oil supply, yung inflation ang taas, 'di ba? So yung market ngayon is quite worried, 'di ba? Syempre yung sentiment ngayon, they wanted to put their money in a more stable na asset kaysa sa Bitcoin, sa crypto, 'di ba? Kasi syempre si crypto hindi naman siya ganun pa ka-establish yung kanyang pagiging asset na possible na pagkakitaan nila. Yes, maganda yung return niya, pwedeng ma-consider ng mga investors. Pero syempre, ngayon na they wanted na yung pera nila is nasa mga safe na asset, which is syempre si US dollar. Since plano na magtaas ng interest rate ng Fed, talaga naman nila yung pera nila dun sa dollar, sa US dollar. So, ngayon, kaya tayo nahihirapan umakyat si BTC because possibly one of the reasons yan is dahil dun sa gera ngayon sa Middle East. So, yun lang. I hope meron kayong tutunan today.